Tinipon ni Manang Lita sa recreational hall ng bahay ampunan sina Diyosa at ang iba pang mga kasama niyang bata. Pagkatapos nilang magdasal ay pinakain sila ng mainit na lugaw at saka pinangaralan. Nasa kalagitnaan ng pagsasalita si Manang Lita nang pumasok sa hall si Mang Ped na may dalang isang malaking kahon ng Winston. Nilusob si Mang Ped ng mga kasama niyang bata. Nagkanya-kanyang pili ang mga ito ng mga sapatos na laman ng kahon. Pinagalitan ni Manang Lita si Mang Ped. Hindi raw dapat nito dinala roon ang kahon para hindi sila nag-agawan. Dahil maliit si Diyosa, hindi siya nakaagaw ng sapatos. Pagsilip niya sa malaking kahon ay isang pares na lamang ng rubber shoes ang laman yon. Sa edad na 6 ay mataas lamang siya ng isang dangkal sa malaking kahon ng Winston. Minsan ay pilit siyang pinainom ni Manang Lita ng gamot para daw mamatay ang mga bulete sa kanyang tiyan. Ang milyon-milyong bulete raw na alaga niya ang dahilan kung bakit hindi siya lumalaki. Hindi niya alam kung gaano karami ang milyon, pero base sa pananalita ni Manang Lita, maraming-marami iyon. Natakot si Diyosa, kaya nang pupurgahin siya ay ginawa niya ang lahat para hindi siya may upo sa kubeta. Kapag dumumi raw siya ay sasama roon ang mga bulit niya. Ayaw niyang dumumi dahil ayaw niyang makakita ng milyon-milyong bulete. Sa huli ay hindi rin niya napigil iyon, sa higaan siya inabot ng pagdumi. Pinalo siya ni Manang Lita at pinagtawanan ng mga kasama niyang bata dahil nagkalat siya ng dumi sa higaan. Wala ng sapatos, malungkot na sabi ni Diyosa kay Manang Lita. Maiksi at matigas na parang walis tingting ang buhok nito. Kung minsan, kapag nakatalikod ito ay napagkakamalan niyang lalaki ito. Lagi kasi itong nakasuot ng panlalaking polo at maluwang na pantalon. Pati ang relo nito ay panlalaki. May malaki at itim na lastiko ito sa kanang kamay. Wala na pong sapatos pagtatama nito. Matuto kang gumalang. Kinuha nito ang natirang pares ng sapatos at ibinigay sa kanya. Isuot mo niyan kaysa wala kang sapin sa paa. Okay niyan kahit dalawang kaliwa at dalawang kanan. Ayaw niyang tanggapin ang rubber shoes dahil bukod sa hindi magkapares ay magkaiba ang kulay ng mga iyon, isang itim at isang pula. Tiningnan niya ang mga kasamang bata na hindi magkamayaw sa pagsusukat ng napiling sapatos. Isukat mo na. Magkaiba, eh. Yushan. Halika, may medyas doon sa opisina. Hinila siya ni Manang Lita sa braso at dinala sa maliit na opisina sa unahan ng gusali. Maraming nakatambak na kahon doon. Agad itong lumapit at naghalungkat doon pagpasok nila. Ibinaba nito ang isang kahon na may lamang inaalikabok na mga plastik na tau-tauhan, hayop, kupas na bituin, at karton na mukha ng matandang may balbas na puti. Kinuha niya ang isang tau-tauhan na babaeng may kumot sa ulo, magkadaop ang mga kamay at mahaba ang damit. Akin na lang ito, Manang. Sinabi ng mangungupo ka. Aanhin man? Kasi po, si Maribel may manika. Ako, wala. Akin na lang ito. Po. Pagtitiyagaan na lang niya iyon kahit hindi gumagalaw ang mga kamay. Gustong-gusto kasi niyang magkaroon ng manika. Manika? Hindyan manika. Hindi mo ba kilala si Mama Mary? Mama! May anak siya. Dismayadong tinitigan ni Diyosa ang tau-tauhan at saka ibinalik ang tingin kay Manang Lita. May asawa ba siya? Po. Siya si Mama Mary, ang mama ni Jesus. Kilala mo si Jesus? Iyong nakasabit sa krus. Po. Nanlaki ang mga mata niya. Anak niyon? Kawawa naman siya. Bakit siya pumayag na isabit ang anak niya? Nakapako si Jesus, hindi nakasabit. Lalo siyang nagulantang. Pako. Naku, mahabang kwento. Sasabihin ko kay Sister Clara na ikwento siyo. Siyong dating madre dito na nagtuturo ng katekismo sa mga bata rito. Sa kanya ka magtanong. Anong katekismo? Iyon ang kwento tungkol kay Jesus. Ibalik mo niyan sa plastic at gagamitin yan sa Pasko. Gusto ko ng manika. Sa Pasko, maraming namimigay ng manika. Ikaw ang kauna-unahang bibigyan ko. Binulatlat ni Manang Lita ang isang plastic na supot. Nang makita nito ang hinahanap na medyas ay ibinigay ang mga iyon sa kanya. Isuot mo niyan. Magkaiba rin ang kulay. Po. Magkaiba ang sapatos kaya magkaiba rin ang medyas,
Katwiran nito at iniupo siya sa silyang lubog na ang gitna ng foam, saka ito tumingkayad sa harap niya at hinawakan ang kaliwa niyang paa. Ang dumi ng mga paa mo. Hindi ka ba naghugas kagabi? Wala kasing tubig. Tinamad na naman siguro ang mag-igib si Ped. Isinuot ni Manang Lita sa kaliwang paa niya ang dilaw na medyas na bahagyang umabot sa tuhod niya at ang itim na sapatos. Hayan, bagay naman pala. Kinuha nito ang kanang paa niya at isinuot naman doon ang medyas na puti at pula ang kulay. Lumagpas iyon sa tuhod niya. Bakit malaki? Tanong ni Diyosa. Isinasabit kasi ito tuwing Pasko kapag birthday ni Jesus. Nilalagyan ito ng candy kaya nabanat ng husto. Pero bagay na bagay naman sa sapatos mo. Terno nga, parehong may pula. Pinatayo na siya. Pumunta ka na sa kwarto mo. Magbihis ka at darating na ang mga bisita. Magsuklay ka. Huwag kang kamot ng ulo. Sige ka, baka mahalata nilang marami kang kuto, hindi ka nila ampunin. Hindi niya matingnan ang sarili. Ayoko ng mahabang medyas, Manang. Mas maganda ang mahaba para hindi makita ang mga barya mo sa binti. Isuot mo yung bestidang ibinigay ko sa iyo noong dumating ka rito. Itinaboy na siya ni Manang Lita, kaya napilitan siyang pumunta sa kanilang silid. May kasama siyang ibang batang babae sa silid. Pagpasok niya roon ay naabutan niya ang grupo ni Monique. Abala ang mga ito sa pagsusuklay at pag-aayos ng buhok. Huminto at naghagigikan pagkakita sa kanya. Maganda at magkakapares ang mga sapatos ng mga ito. Itinulak siya ni Bibi kaya lalong hindi siya nakalapit kanina sa kahon. Malaki at maitim na bata si Bibi. Kahit ang mga batang lalaki sa ampunan ay takot dito. Napatingin si Diyosa sa sapatos at medyas niya. Hindi na siya nagtataka kung bakit pinagtawanan siya ni Monique at ng mga kaibigan nito. Lumapit na lang siya sa kanyang higaan at kinuha sa ilalim niyon ang kahon ng gatas na pinaglalagyan niya ng ilang mga gamit at damit niya. Inilabas niya ang puting bestida na mailaso sa likod. Mas maiksi iyon sa shorts na suot niya, itinupi niya ang lailayan yon para hindi iyon makita. Hinubad niya ang kanyang t-shirt at saka isinuot ang bestida. Pilit na inabot niya ang mga buttons niyon sa likod. Panay pa rin ang pagbubumisngisan at pagbubulungan ni Monique. Isa man sa mga ito ay walang tumulong sa kanya. Wala siyang suklay kaya sinuklay na lang niya ng mga daliri ang kulot niyang buhok. Nang dumating siya sa ampunan ay mahaba ang buhok niya. Ginupitan iyon ni Manang Lita para daw mabawasan ang mga kuto niya. Ngayon ay hanggang batok na lang niya iyon. Kahit anong ayos at suklay ang gawin niya ay nakaalsa pa rin iyon. Naalala ni Diyosa ang sinabi ng babaeng nagdala sa kanya sa ampunan. Masaya raw ang buhay roon. Marami raw laging pagkain. Marami raw bata roon kaya may makakalaro siya. Higit sa lahat, sigurado raw na may mag-aalaga na sa kanya. Pero unang araw pa lang niya sa ampunan ay nabatid na niyang nagsinungaling ang babae. Hindi masaya sa ampunan. Kahit maraming bata roon ay wala siyang nakakalaro. Sa halip ay maraming nang aaway sa kanya. Kaunti lang lagi ang pagkain nila. Hindi rin niya gusto ang mga nag-aalaga sa kanila. Ang sabi ni Ate Lulu, may darating daw na mayamang mag-asawa. Sana ay ako ang ampunin nila. Magpapabili ako sa kanila ng maraming manika, sabi ni Monique. Napatingin siya rito. Maganda ang ayos ni Monique. Hanggang mga balikat ang makintab at madulas na buhok nito. May ipit na hugis paru-paro. Nakasuot ito ng dilaw na blusa at puting palda. Puti ang mga sapatos. Mas malaki ang mga peklat ni Monique kaysa sa peklat na nasa mga binti niya pero bakit hindi ito nakasuot ng medyas gaya niya? May malaking peklat ito sa braso. Nabuhusan daw kasi ito ng mainit na tubig ng lasing na madrasta. Hindi alam ni Diyosa kung ano ang madrasta. Kaya inisip niyang titser iyon. Maampon pa kaya tayo, tanong ni Bibi kay Monique. Karamihan sa mga pumupunta rito ay sanggol ang hinahanap kaya sa nursery sila laging pumupunta. 2 lang ang sanggol doon ngayon. Ang sabi ni Ate Lulu, gusto tayong makita noong mayamang mag-asawa, sabi ni Monique. Ang itim-itim ko. Tiyak na hindi nila ako pipiliin, nagsisentimentong sabi ni Bibi. Huwag mong isipin yan. Basta dapat daw ay lagi tayong nakangiti. Parang ayoko nang magpaampon, di ba si Botchok, inampon siya pero bumalik din dito kasi ginulpi siya noong umampon sa kanya.
Kasi naman, napakatakaw niya kaya lagi siyang napapalo, sabi ni Monique. Basta ako, gusto kong magpaampon. Gusto kong magkaroon ng mommy at daddy. May daddy ka naman, di ba? Ibang daddy ang gusto ko. Iyong hindi na mamaso ng yosi. Bigla siyang tinawag ni Bibi. Hoy, Diyosa. May daddy ka ba? Yung papa, tanong ni Diyosa. Ano pa? Ang tanga mo talaga, sabi nito. Wala akong daddy. Pwede bang wala? Lahat ng tao may daddy. Saan ka nanggaling kung wala kang daddy? Sa bundok. Kaya nga, Diyosa ang pangalan ko, proud na sagot niya. Naaalala pa niya ang mga sinabi sa kanya ni Tatay Lupo, ang matandang nag-alaga sa kanya. Bigay ka sa akin ng engkantada. Bakit ako ibinigay siya ng engkantada? Kasi hiniling kita sa kanya. Isang araw na namamasyal ako sa bayan ay nakita kita sa terminal ng bus. Alam kong ikaw ang sagot sa mga dasal ko. Gusto kong makita ang engkantada, Tatay Lupo. Hindi siya nagpapakita sa mga tao. Mararamdaman mo lang siya. Parang hangin siya na dumadampi at humahalik sa mga tao. Bakit ayaw niyang magpakita sa mga tao? Dahil sobra-sobra ang kagandahan niya. Hindi iyon kayang tingnan ng ating mga mata. Kung pipilitin nating tingnan ay mabubulag tayo. Kung kamukha ko ang engkantada, bakit natitingnan mo ako? Dahil nga ibinigay ka niya sa akin. Pinatatag niya ang paningin ko para hindi ako nasisilaw sa kagandahan mo. Saang bundok ka nang galing? Napakurap-kurap si Diyosa pagkarinig sa tanong ni Bibi. Sa malayo, sagot niya. Paano ka nakarating dito? Sumakay ako sa truck. Nasaan ang nanay mo? Tanong ni Monique. Hindi siya nagpapakita sa akin kasi engkantada siya. Tumawa ng malakas ang mga ito. Sino ang nag-alaga sa iyo kung hindi nagpapakita ang nanay mo? Tanong ni Bibi. Si Tatay Lupo. Akala ko ba wala kang daddy? Wala nga. Hindi ko naman daddy si Tatay Lupo. Kay kaibigan siya ng engkantada kaya sa kanya ako ibinigay. Bumungisngis uli ang mga ito. Nasaan ang Tatay Lupo mo? Tanong ni Monique. Namatay na siya. Nanariwa sa alaala ni Diyosa ang araw na namaalam sa mundo ang Tatay Lupo niya. Pagkalibing dito ay kinausap siya ng isang babae na nagpakilalang kaibigan ni Tatay Lupo. Ang babaeng iyon din ang nagdala sa kanya sa ampunan. Wala na ang Tatay Lupo mo kaya sumama ka na sa amin sa Maynila, Ineng. Maganda roon. Makakapag-aral ka roon at marami kang magiging kaibigan. May engkantada ba roon? Marami. Naputol ang pagbabalik tanaw ni Diyosa nang bumukas ang pinto ng kanilang silid at pumasok si Ate Lulu. Payat na babae ito at nakasuot ng makapal na salamin sa mga mata. Monique, Bibi, Ana. Lumabas na kayo. Salubungin niyo ang mga bisita. Tiningnan siya ni Manang Lulu. Parang noon lang siya nakita nito. Ikaw rin, Diyosa. Naunang lumabas ng pinto ang grupo ni Monique. Sumunod si Diyosa sa mga ito. Pagdating nila sa maliit na bakuran ng ampunan ay naroon na ang ibang mga bata. Pinanonood ng mga panauhin ang paglalaro at pagkukwentuhan ng mga bata. Natuon ang mga mata ni Diyosa sa babae at lalaki. Hindi niya kilala ang dalawa kaya nahinuhan niyang ang mga ito ang kanilang bisita. May hawak na pamaypay ang matabang babae na puno ng pulseras ang isang braso. Nakasuot ng salamin at parang takot na takot ngumiti ang payat na lalaki. Dahil walang gustong makipaglaro sa kanya, ay umupo na lang siya sa gulong na duyan na pininturahan ng dilaw. Nakamasid lamang siya kay Manang Lita at sa mga kausap nito. Kapag Kwan ay napatingin sa kanya ang lalaki. Ano ang pangalan niya at ilang taon na siya? Tanong ng lalaki. Diyosa Tanyag, sagot ni Manang Lita. Nakatingin sa kanya. Pero hindi namin alam kung saan nanggaling ang tanyag. Nilalagnat siya ng dalhin dito 2 weeks ago. Nakita raw siya sa palengke ng Balintawak noong nagdala sa kanya rito. Ang sabi niya ay iniwan siya roon ng mga kasama. Pero hindi niya masabi ang pangalan o mga kasama niya. Mula raw sa bundok ay isinakay siya sa truck at iniluwas sa Maynila. Pero sa huli ay pinabayaan din sa tantya namin ay 6 or 7 years old siya. Wala kasi siyang birth certificate, Mahirap kung wala siyang birth certificate, sabi ng lalaki. Hindi naintindihan ni Diyosa ang sinabi ng lalaki. Ano kaya ang ibig sabihin ng birth certificate?
Ang sabi niya ay anak siya ng engkantada, sabi ni Manang Lita. Baka may diferensya siya sa pag-iisip, sabad ng matabang babae. Napakapayat niya noong dumating dito. Hindi rin niya alam ang alphabet. Medyo mahina kasi ang isip niya. Kawawa naman, sabi ng matabang babae. Parang nandiri sa kanya kaya humakbang ito palayo. Sumunod dito ang asawa nito at si Manang Lita. Kinausap ng mga ito ang ibang bata. Inalis ni Diyosa ang tingin sa mga ito. Napatingin siya sa gate nang may marinig siyang humintong mobile patrol sa tapat niyon. Bumaba roon ang isang pulis. Binuksan nito ang isang pinto ng sasakyan at inilabas doon ang isang batang lalaki na mukhang galit. Sinalubong ni Ate Lulu ang mga ito. Ipinasa ng pulis kay Ate Lulu ang batang lalaki. Nahuli namin yung ama niyan na miyembro ng budol-budol gang. Ginagamit siya ng tatay niya sa panloloko. Walang ibang mag-aalaga sa kanya, kaya dito ko muna siya dinala. Dumaan ang mga ito sa harap niya. Nilingon siya ng batang lalaki at binelatan. Bumaba siya ng duyan at sumunod sa mga ito. Ano ng pangalan ng bata? Tanong ni Ate Lulu. Macario Paras Jr. Makoy raw ang palayaw niya, sagot ng pulis. Huminto si Ate Lulu at tiningnan si Makoy. Kumusta ka, Makoy? Ilang taon ka na? Pengi mo ng 5 piso, sabi ng batang lalaki. Wala akong 5 piso, eh. Pero may lugaw sa kitchen. Gusto mo bang kumain? May itlog. Tumawa si Ate Lulu. Halika na. Napansin siya ni Ate Lulu. Ikaw rin, halika. Samahan mong kumain si Makoy. Ipinakilala sila ni Manang Lulu sa isa't isa. Pero hindi pa tapos magsalita si Ate Lulu ay humagigik na si Makoy. Diyosa, nang uyam na sabi ni Makoy. Paano siya naging Diyosa, ang pangit-pangit niya. Idsle, Makoy, saway ni Ate Lulu. Kasalanan ang mamintas ng kapwa. Nagsasabi ako ng totoo. Pangit naman talaga siya. Hindi ako pangit. Engkantada ang nanay ko, sabi ni Diyosa. Lalong tumawa si Makoy. Luka-luka rin pala siya. Ayoko siyang kasama. Humarap sa kanya si Ate Lulu. Ang mabuti pa, doon ka muna sa kwarto. Sige na. Bago siya tumalilis ay sinipa niya si Makoy sa alakalakan nito. Aray, daing nito. Tinangka nitong kumawala sa pulis pero hindi nagtagumpay. Gaganti ako sa'yo, makikita mo. Pangit. Nakasilip si Diyosa sa pinto ng opisina. Kung nakita man siya ni Manang Lita ay hindi siya pinansin. Hindi niya inaalis ang tingin kay Makoy na nakaupo sa sofa habang pinagagalitan ni Manang Lita. Tanggapin mo na may mga patakaran dito na dapat mong sundin. Hindi porke gusto mong maglalaro ka kahit 10 oras ng gabi. Hindi rin tama na gisingin mo ang mga kasama mo. Nakabasag ka pa ng gamit ni Mang Ped sa pagtatago mo sa kwarto niya. Para maintindihan mong may kasalanan ka, kailangan kitang parusahan. Kunin mo kay Mang Ped ang mga gamit sa paglilinis ng banyo at linisin mo ang lahat ng banyo rito. Gusto ko, malinis na malinis. Naiintindihan mo ba? Opo, sagot ni Makoy. Sige na, lakad na. Huwag mo nang ulitin ang ginawa mo, Macario. Sa halip na sumagot ay nagtanong si Makoy. Kailan po ako susunduin ng tatay ko? Ang tagal ko na rito. Hindi ko alam. Pero kung magpapakabait ka, papayag akong dalawin mo siya sa kulungan. Pasasamahan kita kay Mang Ped. Tumingin uli sa direksyon niya si Manang Lita, kaya kumaripas na siya ng takbo, patungo sa kusina. Baka pagalitan din siya. Hindi pa nagtatagal si Diyosa sa kusina ay pumasok na roon sina Mang Ped at Makoy. Belat, sabi niya kay Makoy. Maglilinis ka ng inidoro. Maraming bulat doon kasi nagpurga kami. Tiningnan siya ng masama ni Makoy. Pagkatapos ay kinuha nito kay Mang Ped ang balde na naglalaman ng mga panlinis ng banyo. Pumasok ito roon. Narinig ni Diyosa ang malakas na tulo ng tubig mula sa gripo. Umakma siyang papasok din sa banyo. Ay, Diyosa. Huwag mong inisin si Makoy at tiyak na mag-aaway na naman kayo, awat ni Mang Ped. Opo. Kakamot-kamot sa ulong umupo na lang siya sa isang silya. Pagkaalis ni Mang Ped ay saka siya tumayo. Bago pa siya makalapit sa banyo ay lumabas doon si Makoy at sinenyasan siyang lumapit. Ninisyan pa siya nito.
Mukhang hindi na ito galit sa kanya, kaya lumapit siya rito. Bakit? May sasabihin ako syo. Tulungan mo ako, mahinang sabi nito. Saan? Mahina ring tanong ni Diyosa. Pakiramdam niya ay magkabati at magkakampi na sila. Gusto niya ang pakiramdam na iyon. Ito lang ang batang kasama niya sa ampunan na humingi ng tulong sa kanya. Hanapin mo si Botchok. Sabihin mo may ginagawa akong special project. Special project? Special. Sabihin mo, yung mga favorite lang ni Manang Lita ang pinapayagan niyang maglinis ng banyo. Umarte ka na parang si Juday. Dapat tuwang-tuwa at excited ka. Kunwari ang saya-saya nating dalawa. Sino si Juday? Kumunot ang noo nito. Saang bundok ka ba nang galing at hindi mo kilala si Juday? Siya si Mara sa Mara Clara. Basta kunwari, masayang-masaya ka kasi special tayo dahil naglilinis tayo ng banyo. Bakit ako magiging masaya? Kasi nga, special tayo. Iyon ang sabihin mo sa kanila. Bibigyan kita mamaya ng piso. Nanlaki ang mga mata ni Diyosa. Sige, pagpayag niya at tumakbo na papunta sa gilid ng gusali. Doon laging naglalaro ng holen at nagpipitikan ng tainga si Botchok at ang mga kaibigan nito. Botchok. Nino, tawag niya sa mga ito. Pero natakot siya nang makitang kalaro ng mga ito si Bibi. Bakit? Tanong ni Bibi, sabay kamot sa ulo. Nagsimula siyang umarte. Nagtatalon at pumalakpak siya para mas kapanipaniwala ang arte niya. Ang saya-saya namin ni Makoy. Naglilinis kami ng banyo. Ano nang masaya ron? Ingot talagto, sabi ni Nino. Payat at banlag ito. Nahirapan siyang tumingin dito dahil hindi niya alam kung saan ito nakatingin. Kasi, special project namin yon. Favorite kami ni Manang Lita pero hindi raw namin yon pwedeng sabihin sa iba. Nakakatuwang ang maglinis ng banyo, sabi ni Makoy, wag ko raw sasabihin sa inyo kasi baka sumali kayo. Paborito kayo ni Manang, hindi makapaniwalang tanong ni Bibi. Nakangiting tumango si Diyosa. Nasaan si Makoy? Tanong ni Botchok. Mataba ito at maraming peklat sa ulo. Ang unahan lang ng ulo nito ang may buhok. Nasa banyo sa kusina. Huwag kayong pupunta roon kasi magagalit siya. Hindi siya papayag na, hindi pa man siya tapos sa sasabihin ay tumakbo na ang mga ito papasok sa gusali. Sumunod siya. Naabutan niya ang mga ito sa loob ng banyo na nakikipag-agawan ng eskoba kay Makoy. Hindi kayo pwede rito. Hindi niyo kayang maglinis. Ayaw ibigay ni Makoy ang eskoba. Kaya rin namin yan, sabi ni Nino. Hindi nga. Kami lang ni Diyosa ang marunong maglinis ng banyo, kaya hayaan niyo na kami rito. 3 banyo pa ang lilinisin namin, baka akala nyo, mayabang na sabi ni Makoy. Kasi kami lang ang marunong. Kayo, hindi. Kaya walang tiwala sa inyo si Manang Lita. Kaya rin naming maglinis, giit ni Botchok. Sanay ako sa ganyan, sabi ni Bibi at hinablot kay Makoy ang eskoba. Ako na nang maglilinis nito. Lungkot na lungkot si Makoy, suminghot pa at kinuskos ang mga mata na parang iyak. Ang daya niyo naman. Nilapitan at inalo niya ito. Huwag ka nang umiyak. Ang daya kasi nila Hayaan mo na silang maging favorite ni Manang Lita. Hinila siya nito palabas ng banyo. Nang makalayo sila sa kusina ay bigla itong tumawa. Mga gago. Bakit gusto nilang maglinis? Hindi lubos na unawaan ni Diyosa ang nangyari. Dahil mga ingot sila. Halika sa labas, maglaro tayo. Hindi mo ako awayin? Hindi. Bati tayo. Hinila siya nito sa braso. Nang makita nila ang grupo ni Monique ay niyaya siya ni Makoy na lumapit kina Monique. Ayoko, tanggi niya. Inaaway nila ako, Huwag kang matakot sa kanila. Ako ang bahala syo. Magkakampi tayo, di ba? Napaniwala siya ni Makoy. Nilapitan nila sina Monique at Susan na naglalaro ng mga lumang manika, mga maliit na plato at tasa. Tingnan nito, sabi ni Makoy. May dinukot itong pera sa bulsa nito. Bakit ka may ganyan? Tanong ni Monique. Totoo ba yan? Peke yan, Peke nga, sabi ni Mkoy. Magandang panloko ito kay Mang Ped. Lagyan niyo ng tali, tapos ilagay niyo sa madalas niyang dinadaanan. Kapag nakita niya ito at pinulot, hilahin yung tali.
Nagtawanan ang mga ito. Sige, pahiram, sabi ni Monique. Anong hiram? Bilhin nyo, 5 piso lang. Murang-muran to. Sa halagang 5 piso, may peke ka ng pera. May piso ako, sabi ni Monique at dumukot sa bulsa ng shorts nito. May alkansya ako, sabi ni Susan. Teka, kukunin ko. Bilisan mo. Gusto rin kasi itong bilhin ni Botcho. Baka maunahan niya kayo. Dali-daling umalis si Susan. Pagbalik nito ay ibinigay kay McCoy ang 5 piso. Ibinigay na ni McCoy sa mga ito ang pekeng pera. Tara na sa loob, yaya ni McCoy sa kanya. Bakit ipinagpalit nila ang totoong pera sa hindi? Tanong ni Diyosa. Ngumiti ito. Ang sabi ng tatay ko, ganoon talaga ang mga tao, may weakness. Kaya ikaw, dapat alam mo kung ano ang weakness mo. Anong weakness? Yung ano? Parang nahihirapan itong magpaliwanag. Yung katangahan. Kapag alam mo ang katangahan ng isang tao, makukuha mo ang gusto mo sa kanila. Masama ba yun? Alin yung katangahan? Naman. Kaya ikaw, huwag kang tatanga-tanga. Tumuloy sila sa silid ng mga batang lalaki. Lumapit si McCoy sa papag nito at kinuha ang kahon sa ilalim niyon. Bago binuksan ang kahon ay sinipat muna nito ang takip. Pagkatapos ay may kinuha ito na isang hiblang buhok. Bakit may buhok? Nagtatakang tanong ni Diyosa. Para malaman ko kung may nakialam sa gamit ko. Kapag nawala itong buhok, ibig sabihin ay may nagbukas ng kahon ko. Nandito ang buhok kaya walang nakialam. Binuksan nito ang kahon at hinalungkat ang mga damit doon. May inilabas ito na maliit na lata at inihulog doon ang 5 piso. Nag-ipon ka ng pera? Bakit? Para mailabas ko ng kulungan ang tatay ko. Kulang pa ang pera ko para mailabas ko siya roon. Dapat ay makalabas ako rito. Barya-barya lang ang pera dito, eh. Saan ka kukuha ng pera sa labas? Sa mga taong may weakness. Sa mga tanga, tumatangong sabi niya. Hindi ka papayagan ni Manang Lita na umalis dito. Tatakas ako, determinadong sabi nito. Masam yun. Bawal. Walang mangyayari sa atin dito. Kailangan kong tulungan ang tatay ko. Saan ba ang bahay mo? Sa Makati, proud na sabi nito. Aba, malaki ang mga bahay roon kasi mayaman ang mga nakatira doon. May mga tanga roon. Marami. Ang sabi ng tatay ko, ang mga tao raw na maraming pera, gusto pa ng mas maraming pera. Iyon ang weakness nila. Papalitan mo ng peke ang pera nila? Marami kang pekeng pera. Minsan, kahit hindi nila makit yung peke. Basta, mahirap ipaliwanag eh. Umupo si Diyosa sa harap ng kahon. Bakit ikinulong ng pulis ang tatay mo? Hindi pa kasi siya expert. Kumurap ka siyang kausap niya kaya hindi niya nakuha yung pera. Hayon, naipahuli tuloy siya sa pulis. Ha? Basta, mahirap ipaliwanag. Ingot ka rin kasi kaya hindi mo maintindihan. Teka, paano ka tatakas? Ako na nang bahala. Madali lang yon. Huwag kang magsusumbong, ha? Kapag nagsumbong ka, hindi na tayo bati. Umiling si Diyosa. Promise, hindi ako magsusumbong. Gusto ko, bati tayo. Naman, bati tayo. Basta mabait ka sa akin. May kinuha si McCoy na supot mula sa loob ng kahon. Kinalas nito ang buhol niyon at may inilabas mula roon, pagkatapos ay iniabot sa kanya ang isang tali. Shunto. Ang ibig sabihin, friends forever tayo. Ano nang gagawin ko sa taling yan? Friendship bracelet ito. Akin niyang kamay mo. Hinawakan nito ang kamay niya at itinali sa braso niya ang pulang tali na mayroong tila batong buhay sa dulo. Huwag mayang hubarin kahit kailan. Ang ganda, namanghang sabi niya. Magandyan. Gawyan ng tatay ko. Mabait ba ang tatay mo? Tumango si McCoy ng sunod-sunod. Walang kasing bait. Kaya nga kailangan ko siyang tulungan. Sino ang nanay mo? Ewan. Baka engkantada rin. Talaga? Ganoon na lamang ang tuwa ni Diyosa dahil pareho silang anak ng engkantada. Malay mo, sabi nito, sabay ngiti sa kanya ng matamis.
Sinabi ni McCoy kay Diyosa na tatakas ito kapag inihatid na ni Mang Ped sa terminal ang bus si Ate Lulu. Nang araw na iyon ang schedule ng pag-uwi ni Ate Lulu sa probinsya. Buo na raw ang plano ni McCoy. Magtatago ito sa ilalim ng upuan ng van na sasakyan ng dalawa. Marami laging kahon ang van pero kayang-kaya raw ni McCoy na mamaluktot doon para hindi ito makita. Pagbabaraw ni na Ate Lulu at Mang Ped ay saka ito pupuslit. Ayaw ni Diyosa na tumakas si McCoy kaya nang malapit ng dumilim ay umiyak siya ng umiyak. Pinagalitan at tinakot siya ni Manang Lita na sasampalin kapag hindi siya tumigil pero hindi pa rin siya nagpaawat. Namaluktot na lang siya sa kama, isinubsob ang ulo sa unan at saka impit na umiyak. Gusto niyang isumbong si McCoy para hindi ito makaalis pero nangako siya na silang dalawa lamang ang makakaalam ng pagtakas nito. Ayaw niyang magalit si McCoy sa kanya. Nakatulugan na niya ang pag-iyak. Kinaumagahan ay hindi na makabangon si Diyosa. Mainit ang pakiramdam niya at ubo siya ng ubo. Nilalagnat daw siya sabi ni Manang Lita. Inilipat siya nito sa ibang silid para daw hindi siya makahawa. Nakatulog uli siya. Napabalikwas siya ng bangon nang makarinig ng mga kaluskos. Pagtingin niya sa pinto ay nakaawang iyon ng bahagya at nakasilip si McCoy. Ganoon na lang ang tuwa niya pagkakita rito. McCoy, tawag niya. Napaubo siya at nahirapang huminga. Lumapit ito sa kama niya. May dala itong isang boteng tubig. Kapag inuubo ako, laging sinasabi ng tatay ko na uminom ako ng maraming tubig. Iniabot nito sa kanya ang bote. Tinanggap niya iyon. Hindi ka umalis. Hirap na hirap siyang magsalita. Hilam sa mga luha ang mga mata hindi lang dahil sa pag-ubo kundi dahil din sa tuwa. Narinig kasi kitang iyak ng iyak kagabi kaya hindi ako umalis, sabi nito. Uminom ng tubig si Diyosa. Nabawasan ang pag-ubo niya. Akala ko kasi umalis ka na. Hindi ka dapat umiyak. Kahit wala na ako rito, aalagaan pa rin kita. Magkikita pa rin tayo. Dadalawin kita rito kapag lumaya na ang tatay ko. Paano kung hindi siya makalaya? Basta, ako nang bahala roon. Magkaibigan tayo, di ba? Friends forever. Forever. Tiningnan ni Diyosa ang tali sa kanyang kamay. Umupo si McCoy sa gilid ng kama. Hihintayin kitang gumaling, saka ako tatakas. Paano kung hindi ako gumaling? Tanga. Pwede ba yun? Ayokong gumaling para hindi ka umalis. Pagagalingin kita. Lumabi siya. Gusto mo na talagang tumakas. Pero gusto ko ring gumaling ka. Kawawa ka naman. Para kang may TB. Anong TB? Iyon ang sakit ng mga taong ubo ng ubo hanggang sa mamatay sila. Iyon ang sakit ng kapitbahay namin dati na mukhang kalansay. Ayokong maging kalansay ka, lalo kang papangit. Hinampas niya ito. Hindi nga ako pangit. Tumawa si McCoy. Sige na nga, maganda ka. Magpasalamat ka at may sakit ka, kung hindi, kanina pa kita inasar-asar. Tis! Uminom uli ng tubig si Diyosa. Parang may magic ang tubig ni McCoy. Ilang sandali lang ay nahinto na ang pag-ubo niya. Pwede ba akong sumampag tumakas ka? Ayoko na rin dito. Lagi akong inaaway ni na Monique at pinapagalitan ni Manang Lita. Nga, kawawa ka naman. Tumango si McCoy. Kapag wala na ako rito, tiyak na lalo kang aapihin ni na Monique at Bibi. Sasama na lang ako siyo, McCoy. Ayokong magkahiwalay tayo. Tiningnan siya nito ng matagal. CJ. Pero huwag kang maingay ha. Susundin mo rin ang lahat ng sasabihin ko. Tumango siya ng sunod-sunod. Ayoko ring magkahiwalay tayo. Mabait ang tatay ko. Tiyak na ampunin ka niya. Talaga? Tuwang-tuwa siya. Parang wala na siyang sakit. Tuturuan ka pa niyang mag-magic. Magic. Nagmamagic siya sa baraha at mga barya. Nilulunok niya ang mga iyon pagkatapos ay lumalabas sa kamay niya. Napangiti si Diyosa. Maganda iyon, magic. Basta magpagaling ka kaagad, tapos, pag uwi uli ni Ate Lulu sa kanila, tatakas tayo. Hindi na tayo maghihiwalay kahit kailan. Ibinulong ni McCoy sa kanya ang huling sinabi nito. Babantayan mo ako. Walang mang-aaway sa akin. Subukan lang nila.
Ako ang makakaaway nila. Sabay silang napalingon sa pinto nang biglang bumukas iyon. Hoy, Makoy! Ano nang ginagawa mo rito? Bawal ka rito. Baka mahawa ka kay Diyosa, isa ka pang intindihin, sabi ni Manang Lita. May dala ring isang basong tubig at maliit na bote. Dinalhan ko lang ng tubig si Diyosa. Inuubo na naman siya eh. Mabait ka pala, may sarkasmong sabi ni Manang Lita. Akala ko ba hindi mo type si Diyosa? Bakit nanliligaw ka ngayon? Magkaibigan lang kami, sagot ni Makoy. Sus! Showbiz! Lakad na, labas na. Ibinaba ni Manang Lita sa mesang katabi ng kama ang isang basong tubig. Kinawayan pa siya ni Makoy habang palabas ito ng pinto. Inalis ni Manang Lita ang takip ng maliit na bote at isinalin sa isang kutsara. Pagkatapos ay iniumang nito iyon sa bibig niya. Inumin to para gumaling ang ubo mo. Tumalima si Diyosa. Pikit matang nilunok niya ang mapait na gamot at sa kanya inubos ang isang basong tubig. Anyong naliligaw, Manang, tanong niya. Naliligaw? Baka nanliligaw, Kakoy si Makoy, nanliligaw sa iyo. Ibig sabihin, gusto ka niya. Nga, sagot niya. Opo, pagtatama nito. Opo nga. Gusto ako ni Makoy, forever. May nalalaman ka pang forever dyan. Humiga ka na uli at magpahinga. Humiga uli si Diyosa pero sigurado siya sa sarili na mabuti na ang pakiramdam niya. Isasama siya ni Makoy kapag umalis ito at hindi na sila magkakahiwalay. Hindi mapakali sa silid si Diyosa. Iyon ang gabing itinakda ni Makoy para tumakas. Nakabuo na sila ng plano. Ang sabi nito ay hintayin niya ang pagsipol nito sa labas ng kanyang silid. Kapag narinig niya iyon ay magkukunwari siyang gagamit ng banyo. Hindi rin sila magdadala ng kahit anong gamit dahil istorbo lang iyon. Ibibili na lang daw siya ng tatay nito ng mga bagong damit. Bakit hindi ka pa natutulog, Diyosa? Tanong ni Bibi. Ang likot mo dyan sa kama mo. Kasi, marami siyang bulete, sabad ni Susan. Nagtalukbong ng kumot si Diyosa pero tinalasan niya ang pandinig. Wit-wit ang tunog ng sipol ni Makoy. Alam niya iyon dahil inensayo nito sa harap niya. Parang napakabagal ng oras. Naiinip na siya sa paghihintay at nagsisimula na siyang mainis, lalo na at may naghihilik ng malakas sa silid. Paano niya maririnig ang sipol ni Makoy? Bumangon siya at umupo sa kama. Bigla siyang may naamoy kaya pinagbuti niya ang pagsinghot. Kagaya iyon ng amoy kapag nagsisiga sa gubat si Tatay Lupo kaya natiyak niyang usok ang naamoy niya. Pero may kahalo iyon na mabahong amoy. Bumaba siya ng kama at binuksan ang pinto. Sumalubong sa kanya ang makapal na usok. Sa gitna niyon ay may naaninag siyang palapit na figura. Ang mga bata. Mang Ped, ang mga bata, natatarantang sabi ni Manang Lita. Napasigaw na rin si Diyosa nang makaramdam ng takot. Diyosa, tawag ni Manang Lita. Dapa. Gumapang ka lang, huwag kang huminga. Dumapa siya sa sahig. May biglang dumampot sa kanya. Hindi niya kayang pigilan ang paghinga kaya huminga siya. Napaubo siya ng masagap ang usok. Nanikip ang dibdib niya at hindi siya makahinga. Habang unti-unti siyang nawawala ng malay ay naririnig pa niya ang pagkakagulo ng mga bata sa paligid. Paggising ni Diyosa ay nakahiga na siya sa isang kama. Nakaupo sa tabi niya si Manang Lita na may nakabalot na puting tela sa mukha at braso. Mas makapal na telang puti naman ang nakabalot sa lig nito. Wala na ang bahay ampunan, Diyosa, umiiyak na sabi nito. Hindi lahat ng kasama mo ay nakaligtas. Bakit? Nasunog ang ampunan. Lalong umiyak si Manang Lita. Si Makoy? Parang may mabigat na bagay na dumagan sa dibdib niya, kaya napaubo siya. Hindi pa siya nakikita pero marami pang bangkay ang hindi nakikilala. Nasa kabilang kwarto si Botchok. Nasunog ang katawan nila. Nahintakutan si Diyosa. Nasaan si Makoy? Hindi ko alam, Diyosa. Makoy, malakas na sigaw niya. Napaiyak na. Gusto kong makita si Makoy. Natuwa si Diyosa nang sabihin ni Manang Lita na nakaligtas sa sunog si Mang Ped at Ate Lulu. Sa ngayon ay umuwi na raw si Ate Lulu sa probinsya nito. Sina Botchok at ang ibang nakaligtas na bata ay maiiwan pa sa ospital. Matagal pa raw nagagamutin ang mga paso sa katawan ng mga ito. Nang malakas na si Diyosa ay inilabas na siya ni Manang Lita ng ospital.
Isinama siya nito sa isang maliit na bahay na kagaya ng bahay na pinagdalhan sa kanya ni Aling Ligaya noong dalhin siya nito sa Maynila. Kasinliit lang din iyon ang bahay kubo nila ni Tatay Lupo, pero hindi iyon mukhang bahay kubo. Sa halip na pawid at sawali ay gawa sa yero at kahoy ang bubong at mga dingding yon. Isang babae na sa tantya niya ay kasing edad ni Ate Lulu ang nagbukas ng sawaling pinto. Nakasimangot ang babae habang nakatingin sa kanila. Dito ka muna titira sa bahay ko, Diyosa, sabi ni Manang Lita. Hindi nito pinansin ang masamang mukha ng babae. Siya si Estela. Siya ang kasama ko rito sa bahay. Pinagmasdan ni Diyosa si Estela. Napakaiksi ng damit na suot nito at mahaba ang buhok na parang buhok ng mais. Nakakatakot ang mga mata nito na maitim ang paligid. Makapal ang makeup ni Estela at saksakan ng pula ang mga labi. Mahaba rin ang mga kuko nito na iba't iba ang kulay. Wala ka nang ang trabaho, nagsama ka pa ng palamunin, pasinghal na sabi ni Estela. Pinasadahan ng tingin ang kabuuan niya. Ang tsaka pa. Walang mapupuntahan si Diyosa, kaya minabuti kong isama muna siya rito. Maghahanap ako ng bagong trabaho. May makukuha naman akong tulong mula sa pamunuan ng ampunan. Maski paano ay makakaraos pa rin tayo. Siguruhin mong magkakapera ka dyan sa sinasabi mo, parang galit na sabi ni Estela. May pagkain ba? Tanong ni Manang Lita. May sardinas dyan, pwede ng ulam yon. Tinatamad akong magluto. Ikaw na rin ang magsaing. Sa tingin ni Diyosa ay nanghihina pa si Manang Lita pero nagsaing pa rin ito. Inihanda nito ang mesa at pagkatapos ay tinawag at pinagsilbihan si Estela. Huwag ka munang lumabas mamayang gabi. Mabigat pa ang pakiramdam ko. May kaunting impeksyon pa raw ang mga sugat ko, sabi ni Manang Lita. Bakit? May kasama ka naman, pabalang na sabi ni Estela. Kailangan kong lumagare. Baka nakakalimutan mong napakamahal ng mga antibiotics mo. Pasensya ka na, tila hiyang-hiyang sabi ni Manang Lita. Hayaan mo, bukas na bukas din ay aasikasuhin kong perang makukuha ko. Magbabaka sakali na rin akong maipasok nila ako ng trabaho. Kapag may trabaho na uli ako, ipangako mong titigil ka na uli at dito ka na lang sa bahay. Bahala na, baliwalang sabi ni Estela. Napatingin si Diyosa kay Manang Lita. Nanlaki ang mga mata nito at parang nawala ng kulay ang mukha. Anong klaseng sagot yan, Estela? Anong bahala na? Iyon ang kasunduan natin noong kunin kita sa club. Dito ka sa bahay at ako ang maghahanap buhay. Nakakainip na, Tiningnan siya ni Estela. Kumain ka na lang habang may pagkain. Baka bukas, wala na. Napatango na lang siya. Pakiramdam niya ay pabigat siya sa sitwasyon ng mga ito. Hindi ko ginusto ang nangyaring ito, Estela. Alam mong nagsisikap ako na magkaroon tayo ng disenteng buhay. Pinipilit ko ring ibigay sa iyo ang mga kailangan mo. Tiningnan ng matalim ni Estela si Manang Lita. Ang sabi mo noong patigilin mo ako sa pagsasayaw, maganda ang trabaho mo at maganda ang kita mo. Iyon pala, umaasa ka lang sa abuloy. Magkakatrabaho uli ako. Harinawa. Tumayo na si Estela. Magpayosi ka naman. Ang lansa ng ligo, Dumukot ng pera si Manang Lita sa bulsa nito at iniabot kay Estela. Ibili mo rin ng kandi itong si Diyosa. Hinablot ni Estela ang 20 pesos na papel. Di lalong nabulok ang mga ngipin niyan. Pagkasabi niyon ay lumabas na ito ng pinto. Pasensya ka na kay Estela. Masanay ka na sa bibig niya, sabi ni Manang Lita. Tumango si Diyosa. Tapusin mo niyang pagkain mo at pagkatapos ay hugasan mo ang mga plato. Hindi pa pwedeng mabasa ang mga sugat ko sa kamay at braso. Opo, magalang na sagot niya. Hindi sinasadyang napahinto si Diyosa sa tapat ng dating bahay nila ni Manang Lita. Nagkataong pagdaan niya roon ay napigtas ang kanyang tsinelas. Ibinagsak niya sa semento ang kanyang bag at inayos ang maliit na alambre sa ilalim ng tsinelas na goma niya. Araw-araw niyang nadaraanan ang dating bahay nila. Iba na naman pala ang nakatira doon. Ngayon ay matabang babae na naninigarilyo ang nakita niyang lumabas mula roon. Hindi pa man pumapasok si Diyosa sa eskwelahan ay matagal na silang lumipat sa looban. Wala na kasing pambayad sa upa si Manang Lita. Kulang ang kinikita nito sa paglalaba at pagiging caller ng jeep.
Naaalala niya si McCoy tuwing nag-aaway tungkol sa pera sina Manang Lita at Estela. Hindi problema kay McCoy ang pera dahil kayang-kaya nitong ipagpalit ang peking pera sa totoong pera. Pero wala na ito. Siguro, kagaya ni Tatay Lupo ay sumama na ito sa mga engkantada. Dumiretso ng tayo si Diyosa at muling binitbit ang bag na gawa sa plastik. Binagtas niya ang makitid na tulay patungo sa estero kung saan sila nakatira. Hindi pa rin mawala sa isip niya si McCoy. Kailan kaya siya kukunin ng mga engkantada? Gusto na niyang makita si McCoy. Tiyak na maraming fishball, kwek-kwek, isaw, at peles mami sa kahari ang kinaroroonan nito at ng nanay niya. Kumalam ang sikmuran niya. Sana ay may kanin sa kanilang bahay. Hihingi siya ng kaunting patis sa kapitbahay nila na si Aling Becca at iyon na lang ang ulamin niya. Napadta si Diyosa sa gitna ng tulay. May natanaw siyang lalaki na mabilis na tumatakbo papunta sa direksyon niya. Parang hindi siya nakita nito. Hindi niya alam kung paano tatabi sa makitid na tulay. Tatakbo na sana siya pabalik sa pinanggalingan nang marinig niya ang galit na boses ni Manang Lita. Papatayin kita, hayop ka. Ulupong. Pasugod na nakasunod si Manang Lita sa lalaki. Ang kapal ng mukha mo. Manang. Nanlaki ang mga mata ni Diyosa nang makitang maihawak itong kutsilyo. Nakalapit na sa kanya ang lalaki at nasagi siya, kaya nawalan siya ng panimbang. Natumba at gumulong siya pabagsak sa kanal na puno ng basura. Manang, umiiyak na tawag niya. Pilit siyang bumangon. Hanggang mga hita niya ang mabaho at maitim na tubig. Nasa di kalayuan ang bag niya at wala na siyang tsinelas. Manang! Manang! Pero sa dami ng mga taong tumakbo sa tulay ay walang sumaklolo sa kanya. Lahat ay bingi sa tawag niya. Sinikap niyang ihakbang ang mga paa na nalubog sa kanal pero mabigat ang mga iyon at pulos putik at basura. Patuloy siya sa pagsigaw at pag-iyak. Natakot siya na tuluyang lamunin ng putik. Pakiramdam niya ay walang nais sumaklolo sa kanya, kaya nagbibingi-bingihan ang mga ito. Manang, parang awa mo na. Napatingin si Diyosa sa dakong kinaroroonan ng kanyang bag, may isang payat at puting tutang kumakahol sa kanya. Parang nais niyong lumapit pero takot lumusong sa putik. Tulong! Lalong kumahol ang tuta. Nagtama ang mga mata nila kapag Juan ay dumapa ito at kinahig ang lupa habang umuungol. Parang umiiyak na rin ito. Dahil doon ay sinikap uli niyang iangat ang mga paa. Hindi niya gusto na dahil sa kanya ay malungkot ang tuta. Tulong, malakas na sigaw uli niya. Bata! May bata sa ilalim, sigaw na kung sino mula sa itaas ng tulay. Kumahol uli ang puting tuta. Tulong, malakas na sabi ni Diyosa. Sa wakas ay narinig niya ang inaasam. Dalawang lalaking may hawak na kawayan ang bumaba sa tulay. Iniabot ng mga ito sa kanya ang dulo. Kumapit ka lang, ineng. Huwag kang lumaban. Hihilahin ka namin, sabi ng isang mama. Si Diyosa pala. Naku po, anang boses ni Aling Becca mula sa itaas ng tulay. Ito ang babaeng hindi madamot sa patis. Pinagbuti ni Diyosa ang pagkapit sa kawayan. Nang mayahon na siya ng mga lalaki ay nilingod niya ang tuta. Kumakawag ang buntot nito pero tila nahihiya pang lumapit sa kanya. Siya na ang lumapit at yumakap dito. Inakay na siya ng dalawang lalaki paakyat sa tulay. Sinalubong siya ni Aling Becca. Naku, ang batang ito. Bakit ka nahulog? Bago pa siya makasagot ay nagsalita na ang isa pang kapitbahay nila na si Mang Paul. Becca, bahala ka na muna dyan kay Diyosa. Putang ina. Umiling-iling pa ito. Sabi ni Aling Becca. Halika, Diyosa. Maligo ka muna at punong-puno ka ng putik. Si Manang Lita po, tanong niya. Biglang natigilan si Aling Becca at umiyak. Naku, Diyosa. Hindi nito na ituloy ang sasabihin. Umuwot ang tutang yakap-yakap niya. Edsle, maliligo na tayo. Aling Becca, paliliguan ko rin si. Nag-isip si Diyosa ng ipapangalan sa tuta. Naalala niya ang makulit na bata sa kwento ng kanilang guro. Ming-Ming. Tumango lang si Aling Becca at patuloy pa rin sa pag-iyak. Bakit po ba kayo umiiyak? Si Manang Lita mo. Humagulhol ito. Naagaw ang pansin niya ng mga nag-uusap na lalaki. Dumating yung mga pulis, sabi ng payat na mama.
Dadalhin na raw yung bangkay sa punerarya, kay eskweta, sabad ng lalaking walang damit kaya nakalitaw ang malaking tiyan. Kinabahan si Diyosa. Nilingon niya si Aling Becca. Inasaan po si Manang? Hindi na natin makakasama si Manang Lita mo, Diyosa. Wala na siya. Siya naman kasi ayaw niyang magpaawat. Hindi na sana niya pinatulan si Edwin. Diyos ko po. Bakit nangyari ito? Tinutop ni Aling Becca ang dibdib at saka muling nanaghoy. Napamaang siya. Namatay? Si Manang. Mas malakas na panaghoy ang itinugon nito. Lumingon si Diyosa sa dulo ng tulay pagkatapos ay tumakbo siya patungo roon. Gusto niyang makita si Manang Lita. Patay na ba talaga ito? Kanina lang ay tumakbo ito na may dalang kutsilyo kaya bakit ito namatay? Paano iyon nangyari? Nakita niyang nakahandusay si Manang Lita sa kalsada, malapit sa dating bahay nila. Umaagos ang sariwang dugo mula sa kilikili at dibdib nito. May pulis na nagdodrawing ng guhit sa paligid ni Manang Lita. Parang iyong ginagawa nila sa eskwelahan na connect the dots para may mabuong larawan. Titig na titig siya rito. Biglang may mga kamay na kumuha sa kanya at inilayo siya. Bata ka pa, Diyosa. Hindi mo piyan dapat makita, sabi ni Aling Becca. Manang, lumuluhang sabi niya. Hindi hiniwalayan ng tingin ni Makoy ang pulang Toyota Corolla. Wala pang plaka iyon kaya natiyak niyang bagong-bago. Nagmenor ang driver niyon na waring may hinahanap. Mukhang hindi ito sigurado kung dederecho o liliko. Huminga siya ng malalim bago binalanse sa kamay ang mga styrofoam na may lamang pansit lomi. Bumilang siya ng hanggang 3 bago pumulas mula sa gilid ng kotse. Tinuruan siya ng tatay niya kung paano tumakbo ng mabilis na kontrolado pa rin ang katawan. Mahalaga raw na matutuhan niya iyon kung hindi ay mababalian siya ng buto at malamang ay maospital. Sinadya niyang ibunggo ang sarili sa unahan ng kotse at itapon ang mga styrofoam. Nasaktan ang mga tuhod at braso niya pero binaliwala niya iyon. Gaya ng inaasahan niya ay nagulat ang driver. Bumaba ito ng kotse at inalam kung ano ang naging pinsala niya. Boy, nasaktan ka ba? Dadalhin kita sa ospital, alalang-alalang sabi ng driver. Huwag na po. Nag-iyak-iyakan si Makoy at nagkunwaring namimilipit. Kaya ko naman po. Hinihintay ako ng ang lomi. Natapon ang lomi ko. Dahan-dahan siyang tumayo at nagkunwaring hirap na hirap. Pilit niyang ibinalik sa lalagyan ang natapong pansit lomi. Huwag mo nang kunin yan. Marumi na. Hindi po pwede. In order po kasi ito sa amin. Papaluin po ako ng tatay ko kapag hindi ko ito nadala sa customer at naibigay sa kanya ang bayad. 3 minuto na siyang umaarte pero parang hindi pa rin nakakahalata ang driver sa gusto niyang mangyari. Pero nang pilit niyang abutin sa ilalim ng kotse ang mga gumulong na kalamansi ay inawat na siya nito. Huwag na, boy. Babayaran ko na lang ang mga pansit mo. Magkano ba lahat iyan? Ho! Kunwari ay hindi siya makapaniwala. 4 na order po kasi ito. Kumuha ito ng pera sa wallet at saka iniabot sa kanya. Heto ang 300. Bumili ka rin ng gamot para sa gasgas mo. Hindi naman po ako nasaktan Sige na, boy. Kunin mo na ito. Nagmamadali ako. May kausap akong tao. Baka may maligaw pa ritong pulis. Salamat po, sabi ni Makoy, sabay abot sa pera. Tagumpay na naman ang drama niya. Agad niyang pinuntahan ang tatay niya sa Harrison Plaza. Malapit lang kasi roon ang detulak na tindahan nila ng lomi at lugaw. 300 ang ibinigay sa akin, tay. Okay na, di ba? Nagmamalaking sabi niya. Ginusot nito ang buhok niya. Sa susunod, mas galingan mo pa. Dapat, sa susunod, mas maraming lomi na ang dalhin ko. Hinimas niya ang nasaktang braso. Kaunting gasgas at pasa lang ang natamo niya. Gagaling iyon kahit hindi niya gamutin. Pero sa ibang lugar ka naman magdadrama dahil baka makahalata na ang mga motorista rito. Lilipat tayo sa Quezon Avenue o kaya ay sa Espanya. Maraming estudyante roon. Mumiti ang tatay niya at kumislap ang mga mata. Tumango-tango si Makoy. Sa paraang iyon ay nagkaintindihan sila. Sige na. Dalhin mo na itong order sa sanglaan. Iniabot nito sa kanya ang isang supot.
Ingatan mo yan at baka matapon. Nagtawanan sila. Lumarga uli siya. Pagbalik ay tinulungan na niya itong magligpit ng tindahan. Hindi tayo magtitinda bukas, Makoy. Bakit po? May pupuntahan tayo. Kakain tayo sa mamahaling restaurant. Kailangan ay matutuhan mo rin kung paano kumain ang mga mayaman. Mag-practice ka na rin ng Ingles mo. Ingles ang usapan natin bukas. Yes, Dad. No problem. Ginusot ng tatay niya ang kanyang buhok. Ang galing talaga ng anak ko. Malayo ang mararating mo, bata. Talaga, tay. Paglaki ko, ibibili kita ng magandang kotse. Titira tayo sa malaking bahay na maraming katulong. Maaasahan ka talaga, Makoy. Ninisyan niya ito. Wala siyang kasing ligaya ng mga sandaling iyon. Ganoon din siya kasaya noong mailabas niya ito ng kulungan. Nang tumakas siya noon sa bahay ampunan ay pinuntahan niya ang batikang kawatan sa singalong na si Felix. Nagpresenta siya ng serbisyo rito. Pagkalipas ng 1 linggo ay ipinatawag siya nito. May ipapagawa raw sa kanya. Mayroon daw na nakawang bahay ang grupo nito at kailangan nito ng isang bata. Sumama si Makoy sa operasyon ng mga ito. Siya ang pinadaan ni Felix sa makipot na daan na tanging daanan papasok sa bahay ng nanakawan nila. Nagawa niya ang trabahong itinalaga nito sa kanya. Sa pamamagitan niya ay nakapasok sila sa bahay. Iginapos at binusala ng mga ito ang may-ari ng bahay, pagkatapos ay nilimas ang mga appliances at binuksan ang kaha ng pera. Lingid sa kaalaman ni Felix ay nanloob din siya ng palihim. Pinitik niya ang mga nakadisplay na mamahaling kubyertos at mga maliit na bote ng alak. Isinilid niya ang mga iyon sa sako niya at saka inihagis sa likod ng bakod para hindi makita ng mga kasama niya. Sa huli, bukod sa bayad sa serbisyo niya, kumita pa siya sa pinagbentahan ng mga ninakaw niyang abubot. Ang perang iyon ang ginamit niya para mapiyansahan ang kanyang tatay. Pero may kaakibat na lungkot ang alaalang iyon. Pagkatapos niyang mapiyansahan ang tatay niya ay nabasa niya sa dyaryo na nasunog ang bahay ampunan na pinanggalingan niya. Tiyak na si Mang Ped ang may kagagawan kung bakit nasunog iyon. Maraming beses niyang nakita ito na nakakatulugan ang paninigarilyo. Siguro ay hindi nito na malayang nahulog ang maisinding stick ng sigarilyo na nakapasak sa bibig nito. Maraming namatay na bata sa sunog na iyon. Ayaw man niyang isipin ay posibleng kasama si Diyosa sa mga namatay. Nalungkot siya dahil kahit ganoon ang hilatsa ng mukha nito ay natutuwa siya rito. Noong nasa ampunan pa siya ay gusto niya na laging kasama at kausap si Diyosa. Marami siyang kakilalang bata pero para sa kanya ay ito ang pinaka-espesyal sa lahat. Kawawang Diyosa, namatay nang wala pang nalalaman sa mundo. Sa isang banda ay okay na rin iyon. Kasama na nito ang mga engkantada. Totoo kaya ang mga engkantada, tay? Tanong ni Makoy. Naiisip mo na naman ba ang kaibigan mong si Diyosa? Sayang kasi siya, tay. Mabait siya kahit uto-uto. Inakbayan siya ng ama. Patay na siya kaya kalimutan mo na siya. Malulungkot ka lang kapag lagi mo siyang iniisip. Ayaw mo noon, kasama na niya ang nanay niyang engkantada. Pero ang sabi sa kwento, iba ang mga engkantada. Nagbabantay sila ng mga bundok, git niya. Kaya nga kwento, hindi totoo. Huwag kang magpapaniwala sa mga ganoon. Wala kang mapapalaron. Natahimik si Makoy. Kung minsan, parang masarap isiping totoo ang mga engkantada at isasama siya ng mga ito sa daigdig ng mga ito. Doon ay hindi na niya kailangan ang pera, lalong hindi na niya kailangang masaktan at matakot. Naghahapunan ng monay sina Diyosa, Aling Becca, at ang dalawang apo nito na sina Michael at Ryan. Aandap-andap ang ilaw sa gaserang tumatanglaw sa maliit na mesa nila. Ubos na ang monay ng dalawa kaya masama ang tingin sa hawak niya. Parang aagawin ng mga ito ang monay niya. Anak ni Aling Becca ang nanay ni na Michael at Ryan pero nag-asawa ng iba at pumunta sa malayo. Parehong nasa grade 4 ang mga ito. Kagaya niya, ang sabi ni Aling Becca ay kailangan ding huminto sa pag-aaral ang dalawa. Sinamantala ni Diyosa ang pagkakataong iyon para ipaalala kay Aling Becca ang tungkol sa pag-aaral niya. Ang sabi ng teacher ko, kailangan daw tapusin ang pag-aaral para magkapera, lakas loob na sabi niya. Sus, Diyosa! Kung kagaya mong mahina ang isip ang mag-aaral, gunaw na ang mundo bago ka pa makatapos.
2 taon ka na sa grade 1, hindi ka pa marunong bumasa. Pinagtawanan siya ni na Michael at Ryan. Bigla siyang tinanong ni Ryan. Ang 10 melon ay nasa kariton. Umandar ang kariton. Nasaan ang melon? Nilunok ni Diyosa ang ninunguya at saka nag-isip. Hindi ko alam. Hindi mo alam, tatawa-tawang tanong ni Ryan. Inulit nito ang tanong. Hindi ko nga alam, pasinghal na sabi niya. Pakialam ba niya sa melon kung saan dinala ng kariton? Bobo. Kinutusan siya ni Michael. Hindi ako bobo, pilantod, ganti niya. Hinabol daw ni Michael ang truck ng basura noon. Nakasampa ito pero sa kasamaang palad ay nahulog din kaya napilay. Pero dahil sa pangyayaring iyon ay tinulungan ng mayor nila ang lolo nito na si Mang Nestor para magkaroon ng trabaho. 1 linggo nang hindi umuuwi sa kanila si Mang Nestor. Araw-araw na umiiyak si Aling Becca. Sumama na raw ang asawa nito sa kabit kaya pinabayaan na sila. Sino nang pilay ha? Pinanlakihan siya ni Ryan ng mga mata. Si Michael. Pilay ka ba? Pasinghal na tanong ni Diyosa. Huwag mong tawaging pilay ang kapatid ko. Sampid ka lang dito. Itinulak siya ni Ryan kaya tumumba siya sa sahig. Pero hindi pa rin niya binitiwan ang monay niya. Dali-dali niyang isinubo iyon kahit kalahati pa iyon. Tiyak na aagawin iyon sa kanya ng 2. Lagi siyang inaaway at inaagawa ng pagkain ng magkapatid. Kahit namumuwalan sa monay ay tumayo siya at sinugod si Ryan para makaganti. Tama na. Ang dami na nga nating problema, away pa kayo ng away. Mga tinamaan kayo ng lintek, awat sa kanila ni Aling Becca. Si Ryan kasi Hindi naman siya ang sinabihan ko ng pilay, siya ang nagagalit, depensa ni Diyosa sa sarili. Tumigil ka na, Diyosa. Sininghalan siya ni Aling Becca. Natural na magalit si Ryan dahil sinabihan mong pilay ang kapatid niya. Hindi nga siya ang sinabihan ko. Si Michael ang pilay kaya para sa kanyon. Inulit pa. Umakma si Ryan na kukutusan siya. Nagtago siya sa likuran ni Aling Becca. Bobo ka kasi, pangutya sa kanya ni Michael. Nasaktan siya sa sinabi nito. Hoy, Diyosa. Magkakampi sa lahat ng bagay ang magkapatid. Kaya ang kaaway ni Michael, kaaway rin ni Ryan. Wala ka kasing kapatid kaya hindi mo yun alam, sabi ni Aling Becca. Wala ka ring nanay at tatay, dagdag na sabi ni Michael. Inismiran pa siya. Imposible yun, apo. May mga magulang din si Diyosa. Ang problema lang ay hindi niya nakagisnan ang mga ito. Tiningnan siya ni Aling Becca. Malay mo, may mga kapatid ka rin pala. Nasaan sila? Tanong niya. Itinapon ka nila kasi pangit ka, sabad ni Ryan. Tama niyan. Matulog na kayo. Hindi kami papasok kaya bakit kami matutulog, katwiran ni Ryan. Lalabas kami para magdilihensya ng pera. Hindi kayo lalabas. Pero tila wala ng lakas si Aling Becca kaya kulang sa kumbiksyon ang boses nito. Lumapit ang matanda sa folding bed na tulugan nito, ipinagpag ang kumot doon at saka ito humiga. Nang nakapikit na ito ay magkasunod na tumakbo palabas ng bahay sina Ryan at Michael. Umupo si Diyosa sa mesa at nanatiling nakatitig sa gasera. Kung may mga kapatid siya, ibig sabihin ay may kakampi rin siya. Nasaan kaya ang mga ito? Paano niya malalaman ang kinaroroonan ng mga kapatid? Maya-maya ay narinig niya ang impit na pag-iyak ni Aling Becca. Nilapitan niya ito. Nakatalukbong ng kumot habang humihikbi ang matanda. Bakit ka malungkot, Aling Becca? Tanong niya. Kalungkutan daw kasi ang dahilan kung bakit umiiyak ang tao. Iniisip niyo ba si Mang Nestor? Mabuti nga po't hindi na siya bumalik. Hindi ka na niya masasabunutan, masasampal, at masasakal kapag mainit ang ulo niya. Hindi ko alam kung paano kayo bubuhayin, Diyosa. Saang kamay ng Diyos ako kukuha ng kakainin natin araw-araw? Kasi nga, nakapako ang kamay ng Diyos. Hindi pa siya nakakakawala sa pako, sabi ni Diyosa. Kahit anong paliwanag sa kanya ng mga guro niya at ng ibang tao tungkol sa Diyos, hindi pa rin niya iyon maunawaan. Kapag palagi raw nagdarasal ang tao, tutulungan ng Diyos. Nagdasal siya dati na huwag bumaha pero bumaha pa rin. Wala itong silbi sa kanya. Siguro nga walang Diyos. Hindi ko rin siya maramdaman. Pagod na ako, daing ni Aling Becca. Naawa siya sa matanda.
Minsan, kapag umiiyak ito ay naiiyak na rin siya. Pero hindi niya iyon ipinaririnig sa iba dahil baka tanungin siya. Hindi naman niya alam kung bakit siya umiiyak. Matulog ka na, sabi niya. Noong namatay si Tatay Lupo, hindi siya umiyak dahil ang sabi nito ay matutulog at mananaginip lang ito ng matagal. Nang dumating ang isang babae at isang lalaki at sinabi sa kanya na hindi nagigising si Tatay Lupo dahil patay na, nalungkot at napaiyak siya. Nang isakay siya ng babae at ng lalaki sa truck at dalhin sa Maynila ay nalibang siya sa mga tanawin kaya nakalimutan na niya ang lungkot. Noong masunog ang bahay ampunan at namatay si Makoy ay ilang araw na umiyak nang umiyak si Diyosa. Tuwing naaalala niya si Makoy ay naiiyak pa rin siya. Mas nakakaiyak pa iyon kaysa noong patayin ni Edwin si Manang Lita. Napabuntong hininga siya at pinagmasdan ang pulang tali sa kamay niya. Hindi niya inaalis iyon dahil ayaw niyang mawala. Baka magalit si Makoy kapag naiwala niya. Sana ay multuhin siya ni Makoy para magkausap uli sila. Kung buhay lang sana ito, hindi siya mababatukan ni na Michael at Ryan. Tiyak na susuntukin nito ang magkapatid. Lumabas si Diyosa ng bahay at umupo sa tabi ng pinto. Hindi nagtagal, lumapit sa kanya si Mingming. Hinimas-himas niya ito. Lumaki na ang aso pero payat pa rin. Alam mo ba, Mingming, ang dami kong naiisip na malungkot. Isa-isang nakita niya sa isip ang mga taong nakatira sa malaking bahay. Maganda ang bihis, may kotse, at kumakain sa mga kainan na para lang sa mga may pera. Bakit may mga ganoong tao? Bakit hindi sila ganoon? Mayaman daw ang mga ito at sila ay mahirap. Noong nabubuhay pa si Tatay Lupo, hindi niya alam ang mga bagay na iyon. Hindi rin siguro nito iyon alam kaya hindi nasabi sa kanya. Pero mas masaya siya noon. Hindi niya gusto ang mga nalalaman niya ngayon. Hindi niya gusto na marami siyang itinatanong pero wala siyang makuhang sagot. Siguro ay alam ni Makoy ang mga sagot sa tanong niya. Pero wala na ito. Kinabukasan, sinabi ni Aling Becca kay Diyosa na may pupuntahan sila. May dala ang matanda na malaking supot na naglalaman ng mga damit niya. Bakit niya dala ang mga damit ko? Tanong ni Diyosa. Ayaw niyang sumama rito dahil balak niyang mamasyal kasama si Mingming. Sasamahan niyang maghanap ng pagkain ang alaga niya, tutal, hindi na siya papasok sa eskwelahan. Ano? Kailangan mo ito sa pupuntahan natin. Halika na at tanghali na. Hindi na ho ako maghugas? Huwag na. Doon na lang sa pupuntahan natin. Isasama ko po si Mingming. Hindi mo siya pwedeng isama. Nalungkot si Diyosa. Masama man ang loob ay sumama na rin siya kay Aling Becca. Bago sila umalis ay kinausap niya si Mingming. Ikaw muna uli ang mamasyal ha? Mag-ingat ka. Umuwol ang aso at dumapa sa sahig. Lumabas na sila ng pinto. Nilingon uli niya ang aso. Nakasunod ang tingin nito sa kanya. Pagdating nila sa estero ay sumakay sila sa isang jeep. Ramdam ni Diyosa na parang umiiwas sa kanila ang mga katabi nila. Kahit maluwag ang jeep ay pilit na tumatalikod ang mga ito. Pinagmasdan niya ang dalagang katapat niya. Puting-puti ang suot nitong damit at may kandong na bag at mga aklat. Napatingin siya sa mga kamay ng dalaga. May singsing ito na may kumikinang na bato. May kulay na berde ang mga kuko nito. Naaamoy niya ang bango nito. Tiyak na mayaman ang dalaga. Bumaba sila ni Aling Becca sa isang palengke. Ito ang Blumentritt. Huwag kang tatanga-tanga at baka mawala ka. Kumapit ka sa akin, sabi nito. Saan tayo pupunta? Panay ang linga niya sa paligid. Marami ang katulad nila roon pero marami rin ang mayaman. Sa kakilala ko. Parang nalungkot uli si Aling Becca. Tumawid sila sa riles ng tren at pumasok sa isang looban. Huminto sila sa isang bahay na kagaya rin ang tagpi-tagping bahay ni Aling Becca. May mga lalaking naglalaro ng tong-it sa labas. Magandang araw, bati ni Aling Becca sa mga lalaki. Hinahanap namin si Delia. Tumayo ang isa sa mga naglalaro ng tong-its at pumasok sa loob ng bahay. Paglabas nito ay may kasunod ng babae na mukhang kasing edad ni Aling Becca. Iyan na ba yung sinasabi mo? Tanong ng babae. Siguro ay ito na si Aling Delia. Tumango si Aling Becca. Tinitigan siya ni Aling Delia. Pasok kayo kapag Juan ay sabi nito. Tumalima sila.
Hindi maalis-alis ni Diyosa ang tingin sa giset kahit nakapatay iyon. Pinaupo sila ni Aling Delia sa mahabang upuan na plastik. May katabi iyong mesa na may flower vase. May balot pa ang plastik na mga bulaklak na nakasuksok doon. Sa isang mesa ay naroon ang imahen ni na Papa Jesus at Mama Mary. May iba pang kasama ang mga ito pero hindi niya kilala. May nakadikit ding mga litrato ng mukha ni Papa Jesus sa dingding. Mayroon din doong maliit na Papa Jesus na walang balbas at hindi nakapako sa krus, sa halip ay nakasuot ng uniform ng basketball at maraming nakakwintas na sampagita. Pero mas gusto pa rin niyang tingnan ang V-set. Sana ay buksan iyon ni Aling Delia. May alam na ba yan? Tanong ni Aling Delia kay Aling Becca. Natuturuan naman siya. Medyo lilinawin mo lang at minsan ay hirap siyang umintindi. Napatingin si Diyosa sa mga ito. Dumukot si Aling Delia ng pera sa bulsa nito. Bibigyan ba nito ng pera si Aling Becca? Yayaman na ba sila? Pagpasensyahan mo na ito. Gipit na gipit din ako, sabi ni Aling Delia, sabay abot ng 300 buo kay Aling Becca. Salamat, Delia. Malaking tulong na ito. Wala na kasi akong pagpipilian. Baka bumalik na lang kami ng mga apo ko sa probinsya. Sumulat na ako sa kapatid ko. Sinabi kong makikipisan muna kami sa kanya. Naguluhan si Diyosa sa mga sinabi ni Aling Becca. Probinsya, sabad niya. Humarap sa kanya si Aling Becca. Tumulo ang mga luha nito. Diyosa, pasensya ka na. Kailangan kong gawin ito. Sana ay maintindihan mo rin ako balang araw. Mabait si Delia. Hindi ka mapapahamak sa kanya, sundin mo lang ang gusto niya. Magpakabait ka rito. Patawarin mo ako. Patawarin ako ng Diyos. Diyosa, dito ka muna sa akin. Tutulungan mo ako sa mga gawain dito at sa tindahan sa palengke, sabi ni Aling Delia. Isa lang ang nasa isip niya ng mga sandaling iyon. Si Mingming, mabubuhay si Mingming kahit hindi mo siya kasama. Hindi siya mapapahamak. Napaluha siya. Ayoko. Gusto kong kasama si Mingming. Gusto ko si Mingming. Ibalik niyo ako kay Mingming. Naku, maligalig palyan, Becca. Hindi. Pasensya ka na, namimiss lang kasi niyong alaga niyang aso. Tiningnan siya ni Aling Becca. Tumahan ka na, Diyosa. Utang na loob, huwag kang umiyak dito. Nakakahiya kay Delia. Kukunin ko sa atin si Mingming tapos ihahatid ko siya rito. Huwag ka nang umiyak. Naniwala si Diyosa kay Aling Becca kaya tumahan siya. Nang mga sumunod na araw ay hinintay niyang bumalik ito kasama si Mingming. Pero nabigo siya. Kagaya ni Makoy, wala na rin si Mingming. Lahat na lang ng nagiging kaibigan niya ay nawawala. Kapag kinukurot siya ni Aling Delia at ipinaulit nito sa kanya na labhan ang mga damit na nilabhan niya ay umiiyak siya at tinatawag si Makoy. Napanood niya sa gihi na nagiging anghel daw ang mga batang namamatay. Binabantayan daw ng mga ito ang pamilya at mga kaibigan. Kapag nakakatulog siya ng umiiyak ay napapanaginipan niya si Makoy. Ang ibig sabihin ay binabantayan siya nito. Hindi siya pinababayaan kahit nahihirapan na siya. Nakakuyom ang mga kamay at nagtatagis ang mga bagang ni Makoy habang pinanonood ang lalaking nagsismento sa puntod ng kanyang ama. Igaganti kita, tay. Isinusumpa ko, magbabayad ang may kagagawa nito. Hahanapin ko sila. Pumikit siya ng mariin. Wala na ang kanyang tatay. Hahanapin at pagbabayarin niya kung sino ang mga walang awang pumaslang dito. Utang ni Makoy kay Felix ang ipinampaburol at ipinampalibing niya sa kanyang ama. Pati ang puntod nito sa sementeryo ay sinagot ni Felix. Bilang kabayaran ay sasama siya sa grupo ni Felix. Matagal na siyang nire-recruit nito pero ayaw pumayag ng kanyang tatay. Wala raw tiwala ang tatay niya kay Felix at mas mabuting magtrabaho na lang siya ng solo. Huwag na huwag daw siyang magpapasakop sa kahit kanino. Iwasan daw niyang magkaroon ng utang na loob sa kahit sino. Hindi alam ng tatay niya na noon pa man ay umiextra na siya sa grupo ni Felix dahil kailangan nilang mabuhay na mag-ama. Matanda na ang tatay niya. Hindi na ito makapagtrabaho gaya ng dati. Isa pa, patong-patong na ang record nito sa pulisya, kaya mainit na ito sa mga mata ng otoridad. Ngayong nasa langit na ang kanyang ama, ay tiyak niyang alam na nito ang mga bagay na iyon.
Siguro ay masamang-masama ang loob nito, lalo na at si Felix ang sumagot sa lahat ng ginastos niya para bigyan ito ng marangal na libing. Bukod sa pagkakapaslang sa tatay niya, isa pa iyon sa ikinasasama ng loob niya. Kailangan niyang suwayin ang ama para mabigyan ito ng disenteng libing. Naubos kasi ang pera nila sa huling racket nito. Noong isang linggo lang ay buhay na buhay at excited ang tatay niya sa paghahanda sa racket nito. Hindi na raw niya kailangang sumama rito. Pagkatapos daw niyon ay mamumuhay na sila ng tahimik sa probinsya. Gusto na rin daw nitong magpahinga sa trabaho. Tutuparin na raw ng tatay niya ang pangarap na makabalik sa Mindoro kung saan ito ipinanganak at lumaki. Sapat daw ang kikitain ng ama sa racket para makapagtayo sila ng maliit na negosyo. Ang gusto nito ay doon na rin siya mag-asawa at magpamilya. Kalilimutan na nila ang naging buhay sa Maynila. Bagaman hindi sigurado si McCoy kung nais niyang mamuhay sa Mindoro, ay hindi niya kinontra ang ama. Hindi rin niya ito pinigilan sa racket nito na hindi malinaw sa kanya kung ano. Ang alam lang niya ay isang alahera sa Sta. Cruz ang target nito. Hindi iyon ang unang alahera na nakuhanan nila ng pera at alahas. Hindi na niya hiningi sa kanyang ama ang detalye dahil akala niya ay alam na niya. Napakasimple lang ng racket ng tatay niya. Magkukunwari itong seaman. Kompleto ito sa peking papeles. Mag-i-issue ito ng mga tseke sa negosyanteng lolokohin. Nakakaloko ang tatay niya dahil kayang-kaya nitong umarting mapera pero tanga. Ang variation lang yon kung minsan ay pumapapel siyang kliyente rin. Nakikisaw-saw siya sa negosasyon hanggang sa lubusang makumbinsi ang kadalasan ay suwapang ng mga negosyante nakikita ang mga ito sa kanyang ama. Tiwala siya sa kakayahan ng tatay niya kaya paanong napaslang ito. Inakbayan siya ni Samboy. Tara na, pere. Hinihintay na tayo ni boss. Pangako, tay. Igaganti kita. Hinawakan muna niya ang basa pang semento bago siya sumama kay Samboy. Sumakay sila sa isang lumang Lancer. Kailangan muna niyang sumama rito sa kuta ni Felix. May mali sabi niya, masasarili kaysa kay Samboy. Wala na tayong magagawa, pare. Ganyan talaga ang buhay ng tao, walang kasiguruhan. Binuhay nito ang makina ng sasakyan. Hindi hold-upper ang tatay. Pero ang sabi ng mga pulis, is in-hold up niya ang alahasan at binaril ang alahera. Binaril naman daw si tatay ng isang kasamahan niyang nakatakas, dala ang mga pera at alahas na ninakaw nila. Ako lang ang pinagkakatiwalaan niya. Paano siya nagkaroon ng kasama sa jewelry store? Hindi natin alam, pare, sabi ni Samboy. Aalamin niya ang sagot sa kanyang mga tanong. Hindi kalayuan sa North Cemetery ang lumang apartment na inuupahan ni Felix sa retiro. Ang iba ba niyon ay pinaupahan nito sa isang baklang parlorista at isang lesbian na tattoo artist. Magandang cover-up iyon para hindi magtaka ang mga tao na labas-masok doon ang maraming lalaki. McCoy, condolence ha? Sinalubong siya ni Tutsi pagpasok nila ni Samboy sa parlor. Kumusta ka na? Okay lang ako, sagot ni McCoy. Baka kailangan mong maaliw, nandito lang ako. Kumapit si Tutsi sa braso niya. Lumayo-layo ka sa akin at baka ikaw ang paglamayan, ananakot niya rito. Tumatawang hinampas siya ni Tutsi sa balikat. Ikaw talaga. Excuse us, sabi ni Samboy, sinadyang sagiin ang bakla. Sa banlawan ng buhok ng mga customer ay maihagdan paakyat sa itaas ng bahay. Doon sila tumuloy. Hindi nagtagal ay kaharap na nila si Felix. Wala sa hitsura nito na isang batikang lider ng mga kawatan na hindi lamang Metro Manila ang sakop kundi pati mga karatig na lalawigan. Maliit na lalaki si Felix at katamtaman ang pangangatawan. 47 anyos na ito. Marami itong asawa dahil may pagkamestizo at kahit paano ay may hitsura. Inakbayan siya ni Felix. McCoy, Ginayman. Kumusta? Okay ka na ba? Nagkibit balikat siya. Ganyan talaga ang buhay, kayanin mo lang. Salamat pala. Walyon. Halika. Iginya siya ni Feliz sa kaisa-isang silid doon na may kama, desk at set. Kinuha nito ang folder na nakapatong sa desk at ibinigay sa kanya. Tingnan mo. Binuklat ni McCoy ang folder. Isang larawan ng lalaki na kasing edad niya ang laman yon. Walang dudang sinoy ang lalaki dahil singkit at maputi. Hindi pa man sinasabi ni Felix ang gagawin niya ay may ideya na siya kahit paano.
Aanto. Hindi ko linya ang kidnapping. Tinapik siya ni Felix sa balikat. Wala na ang tatay mo. It's time to expand your horizon, Divine Man. Kung hindi mo talaga gusto, hindi kita pipilitin. Pero sana ay pagbigyan mo ako. Kapag tinanggap mo ito, bayad ka na sa akin, may kikitain ka pa. Pwede ka nang magsarili kung gusto mo. Negosyante rin tayo. Kagaya ng lahat ng negosyante, kailangan natin ng kapital, di ba? Pagkakataon mo na itong kumita ng malaki para magamit mo sa ibang business venture. Pero wala tayong magiging problema rito, McCoy. Tinitiyak ko sa iyo na malinis ang plano ko. Ang kailangan mo lang gawin ay dalhin mo sa akin ang taong yan. Binasa ni McCoy ang nakasulat na detalye sa likod ng larawan. Rudolph S.V. ang pangalan ng lalaki. 23 anyos pa lang ito at nag-aaral ng law sa San Beda College. Ano? Kayang-kaya, di ba? Si Samboy ang magiging backup mo. Sigurado ka bang walang mangyayari? Tumango si Felix. Hindi kailangang dumanak ng dugo. Basta gawin mo lang ang dapat mong gawin, tinitiyak ko sa iyong wala itong sablay. Bukod sa sinagot ng kawatan ang tanong niya, nagpahiwatig din ito na dugo niya ang dadanak kapag hindi niya ginawa ang gusto nito. Kailan niyo pa pinasok ang ganito? Tanong niya. Ngayon pa lang at sa iyo nakasalalay ang tagumpay ng project na ito. Wala siyang pagpipilian. Naniningil na si Felix sa utang niya, kaya dapat na siyang magbayad. Iniladlad ni Diyosa ang pula at walang manggas na bestida. Kapag isinusuot iyon ni Ate Ching ay nilalagyan nito iyon ng itim na sinturon. Inilapat niya ang bestida sa kanyang katawan. Mukhang kasya rin iyon sa kanya dahil magkasing katawan lang sila ni Ate Ching. Pero syempre, hindi niya pwedeng isuot ang damit. Minsan na niyang ginawa iyon sa dating ipinaglaban niya. Sinabunutan na siya ay hindi pa siya binayaran. Na-imagine uli ni Diyosa ang sarili na suot ang asul na bestida. Malambot at madulas ang tela niyon kaya hindi mainit sa katawan. Kulay ginto ang mga buttons niyon, matambok ang mga manggas at may sinturon na inilalaso. Istrikto pero mabait si At Ching. Noong isang linggo ay binigyan siya nito ng mga lumang panty at bra. Nilagyan na lang niya ng perdible ang bra para magkasya sa kanya. Mas malaki kasi ang boobs nito kaysa sa boobs niya. Binigyan din siya ng mga plastik na bote ng tubig at mga bote ng beer. Kasama ang iba pang mga lumang gamit ay agad niyang dinala at ibinenta ang mga iyon sa junk shop ni Bisoy. Isinalang ni Diyosa sa washing machine ang mga puting damit at sinimulang isampay ang mga dekolor natapos na niyang banlawan at pilipitan. 200 piso ang bayad sa kanya ni Ate Ching sa paglalaba kasi may washing machine. Kapag wala ay 250 ang sinisingil niya. Diyosa. Natigilan siya sa pagsisipit ng bra at nilingon si Ate Ching. Ay, ate. Gising ka na? 2:00 pa lang ng hapon. Noong isang linggo ay tulog ka hanggang 5:00. Obvious ba? Umubo ito. Pakibili naman ng Philip Coke at maski anong sitsirya. Opo. Ano ang bibilhin mo? Naninigurong tanong nito. Madalas kasi ay nakakalimutan niya ang mga ipinabibili nito, lalo na kung marami. Isang kahang Philip Coke at saka sitsirya. Ipinahid ni Diyosa sa hanggang mga tuhod na shorts niya ang mga kamay. 1 litrong Coke, ha? Opo. Binigyan siya nito ng 200 pesos. May suklip yan. Opo. Umalis na siya. Malapit na siya sa pinakamalapit na tindahan nang sutsutan siya ni Elisa, ang reyna ng mga labandera sa kanilang lugar. Ito ang dating naglalaba kay Ate Ching. Pero noong isang linggo ay nagkatrangkaso ito. Dahil hindi kayang maglaba ni Elisa ay nakisuyo ito sa kanya na siya muna ang pumalit dito. Ang kapal mo talaga, no? Tumatalak si Elisa habang sinusugod siya. Ang sabi mo, 1 beses ka lang maglalaba kay Ate Ching. Ano ang ginagawa mo ngayon, ha? Pinabalik niya ako, katwiran niya. Kasi nga, sinulot mo. Dinuro siya ni Elisa. Traidor ka, alam mo ba yun? Pagkatapos kitang tulungan, inagawan mo ako ng trabaho. Wala siyang maikatwiran. Kailangan din niyang kumita at sinabi sa kanya ni Ate Ching na mas gusto siya nito kaysa kay Elisa. Masama ba iyon? Hindi lang yon, Nagpresyo ka ng mababa kaya lahat ay sa iyo gustong magpalaba. Ano nang gusto mong mangyari, ikaw ang kumita?
Hindi mo ba naisip na may mga anak ako? Mabuti ka nga, wala kang problema kundi ang sarili mo. Walang dudang masamang-masama ang loob ni Elisa. Nagbabayad ako ng utang kay Aling Delia, kaya kailangan ko ring kumita, Elisa. Kung hindi ako makakabayad ay palalayasin niya ako sa tindahan. Saan ako titira? Saan kami titira ng mga anak ko? Wala nang gustong magpalabas sa akin, pangungonsensya ni Elisa. May bibilhin pa ako. Tinalikuran na niya ito. Ang sama mo, Diyosa, nanunumbat na sabi nito. May araw ka rin, tandaan mo yan. Napangiwi si Diyosa. Lumapit na siya sa tindahan. Pabili po ng... Ano nga ba ang bibilhin ko? Pagbalik ni Diyosa sa apartment ni Ate Ching, ay nadatnan niyang may bisita ito na babaeng sa tantyan niya ay kasing edad niya. Maganda at makinis ang balat ng babae. Bakit ang tagal mo? Marami po kasing bumibili, sagot ni Diyosa. Pakisalin sa basyong Coke, lagyan mo ng yelo. Akin yung Philip ko. Iniabot niya kay Ate Ching ang supot. Sinilip nito ang laman yon. Ano ba naman, Diyosa, di ba sabi ko, sitsirya ang bilhin mo? Pinaulit ko pa nga siyo. Anto? Inilabas nito ang isang supot ng Tide Ultra. Nako, pasensya na, ate. Ibabalik ko na lang po. Wag na, matatagalan ka na naman. Sige na, isalin mo na sa basyang Coke. Nagtungo na si Diyosa sa kusina. Pagtingin niya sa sala ay natanaw niyang naninigarilyo na si Ate Ching. Ganoon talaga ang mayaman, naninigarilyo dahil sosyal. Kapag nasa tindahan siya ni Aling Delia, kung saan siya nakikitulog sa gabi, ay ginagaya niya si Ate Ching. Nagdede-kwatro siya at kunwari ay humihitit ng sigarilyo. Pero hindi sigarilyo ang hawak niya kundi stick. Sayang kasi ang pera kung bibili siya ng sigarilyo, mahal pa man din ang Philip. Naninigarilyo rin si Aling Delia, pero ibang manigarilyo ang mayaman at iyon ang gustong-gusto niyang gayahin. Isa pa, hindi Philip ang sigarilyo ni Aling Delia kundi Champion. Cheap! Mayaman si Ate Ching kaya kayang-kaya nitong bumili ng Philip. Dinala na ni Diyosa sa sala ang 2 basong Coke. Kung talagang gusto mo, hindi kita pipigilan, Cynthia. Tibayan mo lang ang sikmura mo. Hindi biro ang ganitong trabaho, sabi ni Ate Ching sa panauhin nito. Kung kikita ako ng 10,000 isang gabi, sisikmurain ko lahat. Kailangan ko kasi, Ching. Walang trabaho si Romy. Naaawa na ako sa mga anak ko. Kapag nag-iyakan na sila dahil gusto nilang mag-Jollibee, hindi ko na alam ang gagawin. Napatingin si Diyosa kay Cynthia. May asawa at mga anak na ito. Hindi iyon halata. Parang estudyante pa lang ito. Papayag ba si Romy? Tanong ni Ate Ching. Hindi niya malalaman. Sasabihin ko na lang na nasa call center ako. Pinag-cruise ni Ate Ching ang mga hita nito at saka nagbuga ng uso. Ewan ko, Cynthia. Sige na, irekomenda mo ako. Kakayanin mo ba talaga? Humitit si Ate Ching sa sigarilyo. No choice ko. Sige na. Bakit hindi ka na nga lang mag-apply sa call center? Nakapag-college ka naman. Magpupuyat din lang ako, di doon na sakikita agad ako ng malaki. Uminom si Cynthia ng Coke. Sige na. Bahala ka. Ibinaba ni Cynthia sa mesa ang baso. Maraming salamat. Babalik ako mamaya. Ihahabilin ko lang sa biyanan ko ang mga bata. Dapat, nandito ka na ng 7:00. Tumango si Cynthia. Thank you talaga, Ching. Yumuko ito at hinagkan sa pisngi si Ate Ching. Nakamasid pa rin si Diyosa sa dalawa. Sosyal talaga ang mga ito, naghalikan pa sa mga pisngi. Tapos ka na bang maglaba? Tanong si Ate Ching sa kanya. Hinayaan nitong lumabas ng mag-isa si Cynthia. Humiga ito sa sofa. Hindi pa po, sagot niya. Tapusin mo na, nakatanga ka pa riyan. Dahil sa mga narinig niya ay nagkaroon siya ng interes sa trabaho ni Ate Ching. Sa isang gabi lang pala ay kumikita ito ng 10,000 piso. Napakaraming pera niyon. Kapag kumita siya ng ganoon kalaki ay makakapagsuot na siya ng magagarang damit. Mapapakulayan din niya ang mga kuko at buhok niya. May papatuwid niya ang buhok kagaya ng buhok ni na Ate Ching at Cynthia. Iyon ng 1,000, hirap na siyang bilangin, iyon pa kayang 10,000. Sa kabilang banda, hindi pa nagkakapera si Diyosa ng 1,000.
Nakakakita lang siya ng maraming 1,000 kapag pinupuntahan ng mga adik ang anak ni Aling Delia. Bata pa lang siya ay alam na niya kung ano ang adik at pusher dahil nagkalat ang mga iyon sa lansangan. At ayaw niya sa trabahong hinuhuli ng pulis. Maglaba ka na at matutulog ako, sabi ni Ate Ching. Dumukot ito ng 200 pesos sa bulsa ng maiksing shorts nito. Ibinaba nito iyon sa mesita. Kunin mo na lang itong bayad pagkatapos mo. Huwag mo na akong gisingin. Ate, ano po ang trabaho niyo? Ang yaman mo kasi. Tumawa ito. Mahirap ang trabaho ko, Diyosa. Humitit ito ng Philip sa kanagbuga ng usok. Ano ang mahirap sa trabaho nito? Sa gabi lang ito nagtatrabaho. Buong araw ay pwede na itong matulog. Hindi gaya niya na maghapon nang nagtutulak ng kariton pero 50 pesos lang ang pinakamalaking kinikita. Paano pyon? Sa opisina po. Iba ang opisina ko, Diyosa. Puro kwarto, walang kusina. Itinaktak ni Ate Ching ang abo ng Philip sa sahig. Saan pyon? Marami kaming branch. Kailangan po ba nag-aral ng college kagaya ni Ma'am Cynthia? Hindi naman. Kahit walang pinag-aralan, basta matibay ang sikmura. Tumingin ito sa kisam at pinanood ang usok na ibinuga nito. Natuwa si Diyosa sa sinabi nito. Kahit hanggang grade 3 lang. Iyon lang ang naabot niya sa pag-aaral. Matagal siyang huminto sa pag-aaral dahil sa pagtatrabaho niya kay Aling Delia bilang utusan nito sa bahay at tagabantay sa tindahan nito ng gulay sa palengke. Kariton pa lang noon ang tindahan nito. Siya rin ang tagatulak niyon sa umaga at hapon. Pagsapit ng gabi ay naglalabas siya ng mga damit ng buong pamilya nito. Nang magkasakit ang asawa ni Aling Delia, ay may nagpayo rito na para paghimalaan ito ng Diyos at gumaling ang asawa nito, kailangan nitong makatulong sa kapwa. Bigla siyang pinag-aral nito kaya nakatapos siya ng grade 2. Pero noong grade 3 na siya ay namatay ang asawa ni Aling Delia. Pinahinto uli siya sa pag-aaral. Sa dinami-rami ng mga rebulto ng santo at puon sa bahay ng mga ito, kahit isang himala ay hindi ito nakatanggap. Pinabayaran pa nito sa kanya ang lahat ng nagasto sa pagpapaaral sa kanya. Sige na, Diyosa. Patulugin mo na ako. Huwag ka nang tumanga riyan, taboy sa kanya ni Ate Ching. Ano ang pangalan ng opisina niyo, ate? Hirit pa niya. Idinotdot ni Ate Ching sa ashtray ang sigarilyo bago ito sumagot. Enchanted Dreams. Kami ang mga diwata ng inyong panaginip. Hindi maintindihan ni Diyosa kung bakit parang may disgusto sa pananalita nito. Ano ang masama sa pagiging diwata? Mga engkantada po. Lalo siyang naging interesado. Umayos ito ng higa at saka pumikit. Napilitan na siyang balikan ang mga nilalabhan niya. Enchanted Dreams. Saan kaya iyon?